Jesus, you can have this whole world. Give me Jesus. When I am alone, oh, and when I am alone, and when I am alone, give me Jesus. Give me Jesus, give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. When I come to die, oh, and when I come to die, and when I come to die, give me Jesus. Give me Jesus, give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Bumalik na po yung ating paboritong kantang Give Me Jesus. Ngayon po, hindi na po yan makaka-copyright. Yung po kasing awitin na kinakanta po ni Tita Mildred Paredes, copyrighted din po. Ano po, yung pong, ano bang title nun, yung ating pong ginagamit tuwing umaga. So ngayon po ito hindi na. Promise. So na-miss ko rin po yung awiting iyan ng Sounds Like Rain, Give Me Jesus. Sabi nga, you can have the things of this world, I only need Jesus. Amen? So purihin po ang Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. Sa umaga pong ito, ang atin pong pag-aaralan ay pinamagatan po ng inyong lingkod na mapalad ang nagugutom at nauuhaw sa katuwiran. Bahagi pa rin po ito ng atin pong pag-aaral sa doktrina ng sanctification. Ang patuloy na pagpapakabanal ayon sa turo ng ating Panginoon. Progressive po yung sanctification. So kung atin pong pag-aaralan, ang talata po na pinakamagandang pagbulayan dyan ay ang Matthew chapter 5 verse 6 na ganito po ang sinasabi. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Mga minamahal na mga kapatid, your relationship with God is the measure of your righteousness. Ang atin daw pong relasyon sa Panginoong Hesukristo, ang relasyon natin sa Diyos ay ang sukat ng ating kabanalan, ng ating pagiging matuwid. Kaya nga po importanteng talakayin, ano ba yung righteousness? Saan ba ito galing?
ano ba itong pagiging matuwid. So, importante po natin na i-define ito at sabi po ng dictionary na akin pong kinonsulta, righteousness means to be right with God. So, ang sabi po dyan, righteousness o yung pagiging matuwid ay ang pagiging tama sa harapan ng Diyos. At ang sabi po, when you are hunger and thirst for righteousness, you passionately desire an ongoing and ever-maturing relationship with God and Himself. Kaya yung taong nagmamature sa pananampalataya, hindi siya tumatahimik lang eh. Hindi po siya tumitigil sa pangangaral, hindi siya tumitigil para ipagtanggol ang katuwiran, hindi po siya tumitigil para maging instrumento ng Diyos sa pagpapalaganap ng katotohanan. That is the sign of maturity. At hindi po palibasa matured ka ay na-reach mo na yung bagay na righteousness, wala na. No, it is an ongoing process. Sabi nga raw, when you are hungry for something, you will long for it. Amen po ba? Alam niyo po, naka-experience na po ba kayo na magutom ng matindi? Alam niyo po, ako po'y diabetic. At most of the time, nag-hypoglycemic po ako. Yung pong hypoglycemic ay yung pagbagsak ng sugar. Because of the medicine that I am regularly taking, may mga pagkakataon po na nag-exercise ako, pinawisan ako, tapos hindi masyadong madami kinain ko, naku po, ang mangyayari po, mag-hypoglycemic. At pag dumating po yung ganong pagkakataon, nanghihina kayo, nangangatog kayo, at gutom na gutom po kayo. Alam niyo po, pag dumarating yung ganong mga pagkakataon, napakasarap ng lahat ng bagay. Kahit na po, hindi mo dating kinakain, kahit po anong bagay na dating wala kang gana, kapag dumating ka dun sa matinding pagkagutom, katulad po noon, you will eat basically anything. Ano po? At naranasan ko po ito na nasa isang restaurant po ako. Actually, hindi restaurant, supermarket. Na yung supermarket na yun ay meron ding restaurant on the side. Habang namimili po ako, bigla akong naramdaman ang pamamawis. Tapos po yung palpitation ng puso ko. Tapos unting-unting nanghina yung mga tuhod ko. Kumalam ang aking sikmura. Naramdaman ko po, yun po yung the worst a case of hypoglycemic na aking naranasan. Kung yun po'y dumating sa panahon na ako'y natutulog, hindi na po ako magigising. Pero yun nga po, immediately, nagtakbo po ako doon sa restaurant at alam nyo po mga kapatid, umorder po ako. Ang sabi ko sa restaurant, please give me food. Ang sagot ng Vietnamese, what kind of food you want? Anything. Just give me anything. I am so hungry. And I explained to him na ako nga ay nag-hypoglycemic. Immediately, sumandok po ng soup na may noodles at inilagay po sa harapan ko. At binigyan po ako, nakadampot po ako ng isang bote ng buko juice. Tinungga ko agad. At alam niyo po, talagang nakakain ka na, nandun pa rin yung hunger, nandun pa rin yung pagkagutom. At matindi talaga ho yun. Simula nun, pinaalalahanan ko lagi sarili ko, lagi na magdala ng tsokolate, lagi magdala ng candy, dahil po talagang pag nagutom at nakaranas ka ng ganon, hindi ka masasatisfy. At imagine niyo po mga kapatid, kung ito'y nangyayari sa physical, how much more if we have this same hunger for righteousness. But the thing is, in the present state of every human, which is under the curse of sin, paano tayo magkakaroon ng pagkauhaw sa katuwiran? Hindi nga po natin mahanap ang maging matuwid dahil po sa ating kasalanan. Walang matuwid, wala kahit isa. At dahil po roon, we are in the state of total depravity. Hindi po kailanman hahanapin ng tao ang Diyos, at dahil hindi niya matatagpuan ang Diyos, hindi po niya matatagpuan ang katuwiran. Hindi po ba? Kaya po napakabuti ng Diyos Siya rin po ang gumawa
ng bagay na ito. Tayo po'y naging matuwid sa harapan ng ating Ama, hindi dahil sa mga bagay na ating ginawa at hindi dahil hinanap natin siya. Our being right with God is not in any way the work of the flesh in us. It is basically the work of the Lord Jesus Christ redeeming us from the curse of the law. So it is the Lord Jesus, by His sacrifice, by His love, by His mercy, He justify us from that curse. At dahil po doon, naging matuwid tayo sa harapan ng ating Diyos. Amen? Hindi po tayo naging matuwid dahil po tayo ay merong natatanging katuwiran sa ating mga buhay. Wala po. Sabi nga po we all fall short to the glory of God. Kaya ganun na lamang po yung aking pasasalamat. Ganun na lamang po yung desire ng puso kong purihin ng Diyos at pasalamatan siya dahil napili niya ako na magmana ng katuwirang ito. At iyon po ay biyaya. Pag ganun ang ating pananaw, lalo nating mapapasalamatan at mapupuri, mabibigyang parangal ang ating Diyos. Dahil tayo po'y naging kabilang sa Kanyang mga anak. Amen? So, righteousness means to be right with God. And Jesus made everything according to His deity, according to His being obedient up to the cross to make us righteous with God. Amen? Ngayon, ang tanong, pagkatapos nating mapawalang sala, pagkatapos nating maging matuwid sa harapan ng Diyos, ano naman ang susunod noon? So, kaya po atin pong pinag-aaralan ngayon, it is a continuing process. When you hunger and thirst, you passionately desire an ongoing and ever-maturing relationship with God Himself. O kaya kailangan nandun yung hunger and thirst. Kaya, eto pa yung tanong ngayon. Paano ko malalaman, Pastor, na ako'y kabilang sa mga pinili ng Diyos? Paano ko malalaman kung ako ay kasama sa totoo? Kasi po ngayon, ang dami, no? Ngayon po, 2:5 lang ho yung manampalataya ka kay Jesus. Tanggapin mo siya sa puso mo at ikaw ay ligtas na. Period. Marami pong ganun di po ba? At siguro, isa rin po kayo doon sa na-impluwensyahan ng ganitong teaching na tumaas ka ng kamay, sumunod ka doon sa sinner's prayer, no? Jesus, ako'y makasalanan, pinagsisisihan ko ang kasalanan ko, binubuksan ko puso ko, pinapapasok kita sa buhay ko, Amen. Nadali rin ho ba kayo ng ganon? No, pagkatapos po, sasabihin ng pastor sa inyo, mula ngayong araw na ito, ang pangalan mo nakalista na sa aklat ng buhay, ito yung spiritual birthday mo, tong araw na ito, tandaan mo, i-celebrate mo to lagi, katulad ng celebration mo ng birthday mo. Ganun po ba yon? Mga kapatid, ako hindi ko matanda kung kailan ako niligtas ng Diyos Hindi ko po alam kung kailan yung pagkakataon na nagsimula yung aking kaligtasan. Kasi po, ang kaligtasan ko ay nagsimula bago palikhain ang sanlibutan. Parang bago yata yun, Pastor Camia? Opo. Meron nga po nagsasabi, pinagtatawanan natin Pinagtatawanan natin, yung sasabing, born again ka na ba? Oo. Kailan ka na born again? Since birth. At yun, madalas pinagtatawanan natin. Pero minsan, mas may sense pa yon. Mas may sense pa yon kesa doon sa nagsabing, July 21, 1930 o 1914 nang tinanggap ko si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kasi po mga kapatid, ang nagliligtas ay ang Diyos. At kung natutunan ninyo ang tinatawag na order of salvation, yung ordo salutis, alam mo na sa puso mo na ang kaligtasan mo hindi nagsimula nung ikaw ay tumanggap sa Panginoon o nakakilala sa Kanya. Ang kaligtasan mo nagsimula pa nung ika'y piliin ng Diyos according to His foreknowledge, according to His predestined will, on His election of you since the foundation
of everything. At mula pa ho noon, ikaw ay kasama na sa pinili. At pag ikaw ay pinili, basically, those whom He elect will eventually get to know Him kasi irresistible yung grace at yung po ay hindi matatanggihan ng mga pinili. Kapag narinig po nung pinili yung pangaral ng Ebanghelyo, basically, he or she will believe. At kapag ito'y nanampalataya, dahil nga po sa pangaral ng Ebanghelyo, ang mangyayari po, sila ay makakabilang sa mga anak ng Diyos. So po, our righteousness is part of the divine plan of salvation. And even our justification, our redemption, and glorification in the future. Kaya ang tanong, Pastor, hindi pa naman tayo nag-glorify Hindi pa ho. Kailan mangyayari yon? Hindi ko po alam. Pero mga kapatid, sigurado yon. Kasi iyon ay part ng atin pong salvation. Ordo salutis. Part yun ng order. Ngayon po, sa pagkakataong ito na ikaw ay anak na ng Diyos at ikaw ay napawalang sala na, ikay matuwid na sa harapan ng Diyos, kailangan ka ngayong mamuhay ng patuloy na kabanalan. Ang tawag doon, sanctification. So, kailangan po laging magkaroon tayo ng hunger and thirst sa kabanalan, sa katuwiran. At ito'y sa katuwiran ng Diyos. But again, balik tayo sa question. Paano ko malalaman na ako ay may gutom at uhaw sa katuwiran? Mahirap po bang sagutin yon, mga kapatid? Minsan po kasi, dahil sa dami ng mga maling katuruan ngayon, maging ang mga matutuwid ay nalilito at nagugulumihanan. Kaya ito po yung trabaho ng mga mangangaral. Turuan po ang mga tupa na ipaalala sa kanilang ikaw ay tupa at hindi ka kambing. Ikaw ay matuwid na at hindi ka na nakaalipin sa kasalanan. Sinabi nga ni Apostol Pablo, tinawag na kayo sa kalayaan Malaya na kayo, huwag na kayong mamuhay. Saan? Sa pagkaalipin. Huwag na ninyong bigyang layaw ang laman. Mamuhay tayo bilang mga malaya. At mangyayari po ito, take note, only after you abandon all self-righteousness and hunger for salvation will you be cleansed from sin and made righteous in Christ. Nakuha niyo po, mga kapatid? Only after you abandon all self-righteousness. At ito po, mga kapatid, ay sa tulong at tulong din ng Diyos. Bakit po? Bagamat tayo'y ginawa ng matuwid, ng katubusang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, nandun pa rin yung desire to do those things that are bad. Kasi nakakiling pa rin tayo dati sa mga bagay na yun. Hindi madaling iwanan yon. Kaya yun dapat pinagtatagumpayan. Ano po? Hindi niyo po ba narinig si Apostol Pablo nang sinabi ni Apostol Pablo, yung mga bagay na gusto kong gawin, hindi ko magawa. At yung mga bagay na ayaw ko, ang siya ko namang nagagawa. Tama po kayo, may mga tao sa banal na kasulatan na nung nakatagpo ang Panginoong Hesukristo ay totally tumalikod sa kanilang mga dating kasalanang ginagawa. Pero ang tanong, ito bang mga taong to, hindi na nakakagawa ng kasalanan? Nakakagawa pa rin po sila. Ano po? Kaya lang po, mga kapatid, iba na yung sitwasyon ng isang pinatawad, iba na ang sitwasyon ng isang pinawalang sala. Kapag ngayon tayo ay nakakagawa ng mali, hindi na tayo nananatili doon. Ano po? Hindi na po tayo nananatili doon sapagkat tayo po ay tinubos na ng Diyos sa bagay na yon. Ngayon po ang nangyayari ay nagkakaroon tayo ng guilt. Ang banal na espiritu ang nagsasabi sa bawat isa sa ating hindi matuwid yung ating ginagawa. Kaya meron tayong mga guilt na tinatawag bilang mga mananampalataya. So, kailangan i-abandon na natin yung self-righteousness na yon at
magkaroon tayo ng tinatawag na hunger ngayon sa salita ng Diyos, sa kaligtasan, hunger sa katuwiran ng Diyos. Sabi nga, ang susunod na hakbang, you will embark on a lifelong process of becoming as righteous as Christ. A process that will culminate when you are in His presence fully glorified. Ito po mga talata, ano po ang sabi? No? Righteousness begins with salvation and continues in sanctification. No? Amen, di po ba? Sabi nga, ang katwiran daw, nagsimula sa kaligtasan at nagpapatuloy sa pagpapakabanal. Yan. So, ano po ang sabi ng mga talata? 1 John 3:2. Ang sabi po dyan, dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, anong sabi? We shall be like Him, for we shall see Him as He is. Tingnan niyo po yung Romans 8:29 hanggang 30. Again, ito po yung order of salvation. Ito po yung turo ni Apostol Pablo tungkol sa order ng ating kaligtasan. Ang sabi, nagsimula ito doon sa pagpili ng Diyos. For those God foreknew, no, He also predestined to be conformed to the image of His Son. So yung mga pinili ng Diyos ay dapat magpatuloy to being conformed to the image of His Son. That is the ultimate goal of every believer, to be like Christ. Kasi po mga kapatid, tandaan po ninyo, tanging Panginoong Hesukristo lamang ang taong isinilang, no, mula sa Diyos na hindi nagkasala. Kaya kung meron tayong pattern na gagayahin mula nang tayo'y na-born again, ay ang buhay ng Panginoong Hesukristo dahil siya ang panganay. Amen? So, wala po tayong ibang basihan. Wala po tayong ibang gagayahin kung hindi ang ating Panginoon. Ano po? Ang sabi po dyan, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. Si Jesus yun. And those whom He predestined, He also called. So, yung pinili ng Diyos noong araw, tatawagin niya yon. At yung kanyang tatawagin ay pawawalang sala niya. At yung kanyang pawawalang sala, pagdating ng araw, ay i-glorify niya. Po, hindi ko po alam kung hanggang ngayon hindi pa malinaw sa atin ito, pero ito po ang aral at turo pagdating sa kaligtasan. May mga ilang bagay lang pong mga nakasingit-singit pa dyan sa order of salvation na yan ni Apostol Pablo. Ano po? Kaya isa-isa po nating talakayin yung mga bagay na yan. So there is always a need for improvement in this life. Pag tayo po yung naging born again na o nagkaroon na regenerate na po tayo, nakakilala na po tayo sa Panginoong Hesukristo, ang susunod po nyon ay to conform to the image of His Son. Philippians chapter 3, ang ganda po nito, no? Sabi po yan ni Pablo na mismo. Si Apostol Pablo na po nagsabi niya. Nasabi niya, not that I have already obtained all this. Hindi dahil sa naabot ko na ang lahat ng ito, or have already arrived at my goal. O naabot ko na yung bagay na ipinapaabot ng Diyos. But I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Napakaganda po ng paalalang ito ni Pablo. Ito po yung mga hakbang na dapat nating gawin bilang mga mananampalataya.
Nakakalungkot, ngayon po, gaya ng binabanggit ko, 2:5 yung pangaral, natanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, that's it. Mga kapatid, hindi naman po ganon. Makikita po natin na may mga palatandaan ng pagiging matuwid. May palatandaan ng pagiging born again. May palatandaan ng pagiging ligtas. At ang sinasabi po rito ni Apostol Pablo, ang isa sa palatandaan, nagugutom sa katuwiran. At ito po yung pinaka-ultimate proof that you are a Christian. The ultimate proof that you are born again. Hindi yung marami ka ng verses na nakakabisado. Hindi yung alam mo na ang lahat ng pahina ng Biblia. No, mahalaga yun. Opo, totoo. Hindi yung nakakakanta ka na sa praise and worship. Hindi yung nakakapag-preach ka na ng salita ng Diyos at kung ano-ano pa. The ultimate proof that you are a born again, you have the hunger and thirst for righteousness. Meron kang gutom at uhaw sa pagpapakabanal, sa pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. At ang sabi ni Pablo, kailan to titigil? Hanggang dumating yung tawagin siya ng Diyos, heavenward. Heavenward. Kaya nga po, pinaparangalan natin yung mga mananampalatayang namatay na. Pinaparangalan, kasi po alam natin, yun na po yung culmination. Yun na po yung culmination na tapos na talaga ang gawain. Amen? Kaya para sa mga Kristiyano, minsan nga sa pastor, tinatanong, kailan ba retirement sa pastor? Ang mga kapatid, aminin natin o hindi, ang katotohanan na ang mga pastor, katulad ng everybody, na mga mananampalataya, wala namang retirement yan. Kasi ang kabanalan, ang pagiging matuwid, walang retirement. Amen po ba doon? Ang retirement niyan talaga, and when God told you na, you are now going to go with me, retired ka na dyan sa mundo. Amen? So, there's always need for improvement in this life, but satisfaction comes in communing with Christ and growing in His grace. Now, simulan natin. Ang haba ng intro. Ngayon po, talakayin na natin yung tanong. Paano malalaman if I am hungering for righteousness? No? Interesado ko ron, Pastor Ruel. Paano ko malalaman kung born again nga ako? No? Paano ko malalaman kung meron nga akong hunger for righteousness? Di ba? Magandang sagot ito. Para hindi na po tayo nalilito. Sasagutin po natin anong mga palatandaan kung ikaw ay merong hunger and if you are thirsty for righteousness. Number 1, ayan. Tanong ninyo sa inyong mga sarili ang mga tanong na ito. You can know if you are hungering and thirsting for righteousness by asking yourself some simple questions. Number 1, are you dissatisfied with your sin? Malalaman mo raw mga kapatid, kung ikaw ay nagugutom at nauuhaw sa katotohanan, sa katuwiran, kung ikaw ay nadidissatisfied na sa iyong kasalanan. Pero hanggat nandun yung paglalamyerda, pagtatampisaw, pagtatagumpay ng kasalanan sa buhay mo na hindi mo mapagtagu-tagumpayan, isa lang ibig sabihin yan. Diyan ka pa nagugutom at diyan ka pa nauuhaw. Amen? Hindi ka pa naghahanap ng satisfaction sa salita ng Diyos, hindi ka pa naghahanap ng satisfaction sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi ka pa hungry and thirsty on righteousness if you still are not dissatisfied with your own personal sins. Tandaan po ninyo mga kapatid, self-satisfaction is impossible if you are aware of your sin and grieve when you fall short of God's holy standard. Amen? Darating lang daw po, mga kapatid, yung pagkauhaw at pagkagutong natin sa katuwiran kapag tayo'y namumuhi na sa dati nating kinahuhumalingang mga kasalanan.
Kaya yung mga bisyong hindi mapagtagumpayan, mga kapatid, naniniwala po ako, opo, mahirap yan. Opo, hindi madali yan. Pero mga palatandaan po yan, if you are still hooked on that former old vices, sins of your life, isa lang ang sagot dyan eh. Hindi ka pa nauuhaw at hindi ka pa nagugutom sa katuwiran. Amen? So, that is the first question that you need to ask. What are the sins that still lingering, that still enslave you, na hindi mo mapagtagumpayan? Ikaw pa rin ba yung, alam mo na, may tinatagong multo sa closet? Meron pa rin bang mga multo sa likod ng ating mga isipan? Yung multo na sinasabi ko, hindi po, hindi po. Yung mga multo na natatakot tayong lumitaw dahil i-expose tayo. Like the sins in our hearts and in our minds. Unless magkaroon tayo ng dissatisfaction doon, hindi ka magugutom at hindi ka mauuhaw sa katuwiran. Pangalawa, do external things satisfy your longings? Yung bang mga kayamanan, mga bagay na material, mga bagay na external ang nagsasatisfy sa iyong longings? Kasi po marami po mga kapatid na mga mananampalataya na parang hindi na aalis sa mundong ito kung mamuhay. Na ang nagbibigay sa kanila ng satisfaction ay yung mga bagay na panlabas. Mga material na bagay. Pag wala nung bagay na yon, hindi siya masasatisfy hanggat hindi niya nabibili yon. Sa mga babae, simpleng makeup lang eh. O gadget. O simpleng material na bagay na gusto nating magkaroon. Na para bang pag wala tayo nun, wala, incomplete ang ating mga buhay. Now, ask yourself this question. Ako ba'y nagugutom at nauuhaw sa katotohanan? Ako ba'y nagugutom at nauuhaw sa katuwiran? Ngayon, ang sagot doon, kung ikaw ay nasasatisfy pa sa mga longings ng buhay na ito externally, kumpara mo yan doon sa longing mo, doon sa mga bagay na may kinalaman sa righteousness. Sinong mas matimbang? Tandaan po ninyo mga kapatid, a hungry man isn't satisfied until he eats. Yung taong gutom, hindi masasatisfy hanggang hindi siya kumakain. Yung taong nauuhaw, hindi matitighaw ang kanyang uhaw hanggat hindi siya nakakainom. Yung tao na hungry and thirsty in righteousness, hindi po rin siya masasatisfy hanggat hindi niya nakukuha ang katuwirang ito. Kaya araw-araw, it is a battle. It is a constant struggle. I would like to give you an example. Sigarilyo. Araw-araw, pinaglalabanan mo kasi addictive do talaga yan eh. Alam niyo po ba yan? Yung sigarilyo, very addictive. Nanigarilyo po ako nung araw eh. Napakatindi po ng hatak niya. Ang hirap niyan pagtagumpayan. Pero natanong mo ba sa sarili mo, bakit hindi ko ito mapagtagumpayan? Alam mong masama ito, alam mong hindi matuwid ito kasi bisyo ito eh. Pastor, sigarilyo yan eh. Huwag na nga yan. Palitan natin ng iba. Katulad na lang halimbawa ng pagka-addict sa mga Korean novela. No? Naku, meron po akong kilalang mga addict na talaga dyan. No? Wala na hong natatrabaho, wala nang nagagawa. Na isasakripisyo na pati ang paglilingkod sa Diyos dahil sa mga Korean novela. Ang tanong, hindi ba natin mapagtagumpayan? Kapag ang mga external things na ito ang nagiging satisfaction and longings na ating mga buhay, mga kapatid, ang realidad, mas hungry tayo rito. Mas thirsty tayo rito. Tanungin mo sarili mo ngayong umaga o kung gabi na, bago ka humiga at matulog. Anong bagay sa buhay mo ang kinauuhawan at kinagugutuman mo na kinabukasan gusto mo paggising mo uli, yun ang una mong haharapin? Ang tanong, katuwiran ba yun? Righteousness ba yun? Pagpapakabanal ba yun? Sabi nga,
only God's righteousness can give satisfaction. Yung mga external things na yan, it will not give you any satisfaction. Why? May bago kang gadget, gusto mo magkaroon ng iPhone, ano ba ngayon? iPhone 12 na ho ba? Hindi ko, 11. Yata. After a year, yung iPhone 11 na yon, luma na yon para sa'yo. Kasi lumitaw na yung iPhone 12. Ngayon ang tanong, pag nakuha mo ba yung iPhone 12 na yon, satisfied ka na? No. Next year lang uli. Meron ka na namang bagong kahihumalingan at meron na namang bagong kailangan para ikaw uli ay masatisfy. Walang katapusan ito. Ang mundong ito'y nag-aalok ng mga bagay na walang katapusang pagnanasa. Dati nga po sabi ko, pag ganito sweldo ko, okay na ako . Pag meron akong ganitong amount sa bangko, okay na ako. Pag nagkaroon ako ng bagay na ganito, okay na ako. Pero sinungaling ka. Sinungaling din ako. Sinungaling tayong lahat. Kasi hindi naman nakakasatisfy talaga yun. We will hunger for more. Pag ganito sweldo natin, parang okay na naman, nakakaraos na. Di ba? Pag wala pa tayong trabaho, sabi nga natin, kahit anong trabaho, okay na. Binigyan ka ng trabaho, ayun, nakapagtrabaho ka na. Pag na-regular ako dito, okay na. Na-regular ka na. Nung na-regular ka na, gusto ko mag-apply ng mas higher position. Ibinigay pa rin sa'yo, nung higher position na, gusto mo magandang salary increase. Ngayon, nung sumagad ka na dun sa ceiling ng salary na pwede mong tanggapin dun sa position mo, anong mangyayari? Taon-taon, nakikipag-away ka, nakikipaglaban ka, inilalaban ka ng union para mag-increase yung salary mo. At kapag hindi nag-increase yung salary mo, galit ka dun sa pinagtatrabahoan mo, dissatisfied ka kasi you want more. We always want more of this world. Now, ang tanong, the more we love these external things and the more we hunger for these things, palatandaan yan na hindi tayo nauuhaw at hindi tayo nagugutom sa katuwiran. Kasi kapag nagutom at nauuhaw tayo sa katuwiran, itong mga bagay na external at material na ito, hindi na natin masyadong kahuhumalingan. Ang realidad nga mga kapatid, maiiwan naman ho nating lahat yan . Hindi ko nga ho alam kung gaano karami pera mo ngayon na hindi mo na kayang ubusin dahil matanda ka na. Ngayon, anong gagawin mo dyan sa perang yan? Iiwanan mo sa iba? Nangungunsinti ka lang ng katamaran . Hayaan mo rin sila magtrabaho pagdating ng araw sa mga bagay na kailangan nila sa buhay. Mababait tayong mga magulang, lalo tayong mga Filipino. Gusto natin may maipamana man lang sa ating mga mahal sa buhay. Pero tandaan ninyo, kay anumang bagay na kanilang makakamit sa buhay na ito, dapat yon matutunan nila na lahat yon ay biyaya ng Diyos. Itong mga material na bagay na ito, ibinibigay lang ng Diyos sa atin bilang pantugon sa ating pangangailangan at para magamit para din sa kanyang kaluwalhatian. Hindi yan para sa iyo. Amen po ba? Hindi lang yan para sa iyo. Kaya napakalungkot na ang lahat ng tao yata sa mundo ngayon, mananampalataya man o hindi, wala nang kinahuhumalingan, wala nang kinauuhawan at kinagugutuman kung hindi ang mga external things of life that don't actually satisfy. Amen? Pangatlong katanungan, do you have an appetite for God's Word? Wow! Meron ka bang gahana sa salita ng Diyos? Tandaan po ninyo mga kapatid, hungry people don't need to, don't need to be told to eat. Yung mga taong gutom, hindi mo kailangan sabihan kumain. Tama po ba? No? Yung taong gutom, siya na pong kukuha ng pagkain. Yung taong gutom, hindi namimili kung ano ang menu. Kung ano yung nakahain. Yung taong gutom, kakainin kahit ano. Alam niyo po ba mga kapatid, naalala ko nung araw na lumindol, 1986 ba ho yun? Nung panahon pa ho ni Pangulong Cory yun . Nandyan pa ako sa Pilipinas.
1980, kailan lang naman ako pumunta rito eh. Lumindol, yung Baguio ang masyadong nasalanta. At naalala ko po ang kwento ng dalawang maglola, isang lola at yung kanyang apo, na natrap doon sa gumuhong building sa Baguio. At alam niyo po ba mga kapatid, habang sila daw po ay natrap doon, sila daw po'y gutom na gutom na. Ang tanong, hanggang kailan ba ang tao ay magugutom? Naobserbahan niyo po ba mga kapatid, nag-almusal kayo, kumain kayo ng almusal, maya-maya lang konti, merienda na hindi po ba? Hindi pa nga ho na ililigpit yung pinagkainan ng merienda, tanghalian na naman. Hindi pa nahuhugasan yung pinagtanghalian, gutom ka na uli. Ganun po mga kapatid, ang tao po sa panahon natin ngayon, lalo yung may mga pera, yung may kakayahan, ilang beses kumakain, naku, ang tindi, almusal. Pagkatapos ng almusal, may break po yan, break, bago tanghalian. Pagkatapos ng tanghalian niya, maya-maya konti, may siesta na naman yan. Ano po? Siesta. Pagkatapos po, maghahapunan. Di po ba? Tama ba? Almusal, merienda, tanghalian, merienda uli, hapunan. Pagkatapos po ng hapunan, hindi pa naman ho matutulog eh. Okay lang, pagkakain ng hapunan, matulog na hindi. Manonood pa ng TV yan. So pag nanonood ng TV, meron pa yung midnight snack. Can you imagine at least 6 times at kumakain ng tao full pack? Dahil wala namang kumakain na hindi gusto mabusog. Yung pamatid uhaw at pamatid gutom na sinasabi, madalang yon. Most of the time, pag meron kang machichicha, chichichain mo. Pero mga kapatid, yung taong gutom, hindi kailangang mamili. No? Wala pong pinakamasarap na ulam kung hindi ang gutom eh. Kasi po yung taong gutom, kakainin kahit ano. At balik tayo dun sa Baguio, yung natrap na maglola. Sa mga panahon na sila'y natrap, alam niyo po kung ano daw ang kanilang iniinom, mabuti na lang umulan. Nung umulan, yung tubig na ulan, umagos po hanggang doon sa kanila, yun ang iniinom nila. Ang tanong, paano nila ginawa yun? Yung kanilang damit, kanilang sinira, isinasawsaw nila sa tubig ng ulan na umaagos, yun ang kanilang iniinom at kalaunan pati yung damit, kinain na rin nila. Ganun katindi, mga kapatid, ang nagagawa ng gutom. Kakainin natin ang lahat para magkalaman ang sikmura. Now, the question, do you have that kind of an appetite for the Word of God? Di nga. Do we have that hunger for the Word of God? Kailan nyo huling binuksan ng salita ng Diyos? Ito po ang dahilan kung bakit maraming mga tao ang nabobola, naluloko, na-scam ng mga pastor na scammer. Dahil wala tayong alam sa salita ng Diyos. Wala tayong alam sa sinasabi ng Biblia. Nakangangalang tayo lagi sa sinasabi ng pastor kahit wala na sa konteksto at hindi na ayon sa katotohanan ng Biblia. Mabobola kayo ni Ed Lapis, ni Arnel Cadilina. Kilala niyo po ba yung mga yan? Si Ed Lapis, numero 1 rin pong sablay yan. Alam niyo po ba na bago si Arnel Cadilina, si Ed Lapis muna ang nagturo na ang Bible ay error? Na ang Bible ay erroneous? Pero makapangyarihan po nitong si Ed Lapis. Ano po? May mga pastor nga ng unida, nagsipag-aral pa dyan eh. Kaliwanagan yung turo. Kalaunan, napakalabo pala eh. Dahil siya mismo, napanood niyo po ba yun? May turo po yan si Ed Lapis, hanapin ninyo sa YouTube. Na tinuturo po niya na ang Biblia ay hindi talaga purong salita ng Diyos at ito po ay hindi pure. Ito po ay erroneous. Hindi siya naniniwala sa inerrancy of the Scripture. Hindi siya naniniwala sa infallibility of the Scripture katulad ng tinalakay ko kahapon. At ito po yung mangyayari sa mga mananampalataya, maililigaw dahil wala tayong alam sa mga salita ng Diyos. Ito lang naman po yung advocacy ng inyong lingkod ngayon eh. Yung ang mga mananampalatayang unida ay ibalik sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Bumalik tayo sa pag-aaral ng ating doktrina.
Magpaturo tayo. Tawagin natin yung pastor natin. Pastor, halika, mag-aral tayo. Talakayin natin ang doktrina, talakayin natin ano sinasabi ng Biblia tungkol sa salvation. Litong-litong mga miyembro natin tungkol dyan sa issue na yan. Ikaw, pastor, wala kang pinagagagawa kundi cutting edge. Paano tayo dadami? Paano tayo magdi-disciple? Hindi nga namin alam ang salvation. Paano tayo mag-evangelize? Ako nga mismo kailangan i-evangelize. Dahil sa turo ni Pastor Roel Camia, hindi naman pala ganito lang ang salvation. Meron palang order of salvation na dapat nating maunawaan. Kaya mga kapatid, huwag kayong magagalit pag sinasabi ko tigilan nyo yung cutting edge na yan. Kasi po, unahin nyo muna kung ano yung dapat prioridad. Napakaraming unida. Baka 60% ng mga mananampalatayang unida hindi alam ang doktrina. Now, balik tayo sa pag-aaral. Do you have an appetite for God's Word? Sabi nga po mga kapatid, hungry people don't need to be told to eat. It's instinctive. Spiritual hunger will drive you to feed on the Word. To learn what God says about increasing in righteousness. Doon po tayo matututo ng pagpapakabanal sa pag-aaral, sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang tanong, do you have an appetite for His Word? Amen? Number 4, are you content amid difficulties? Ito, mahalaga to mga kapatid. Yun pong uhaw at gutom sa katuwiran. Natututo po yun sa salita ng Diyos, lumalago po yun sa salita ng Diyos, nagmamature po yun. At pag dumating na po yung mga difficulties ng buhay, dumating ang karamdaman, dumating ang kasalatan, dumating ang trahedya, nasa pandemic ngayon, ang tanong, are you content? Are you at peace? Are you okay? Ang sukatan ng pagiging gutom at uhaw sa katwiran, kung sa lahat ng mga sirkumstansya ng buhay, gaano man kahirap ito, ay kontento ka. Tanong mo ngayon sa sarili mo bago ka matulog, payapa ba ako? Kontento ba ako? If you're not, then you are not hungry and you are not thirsty for righteousness. Tandaan po ninyo mga kapatid, a hungry soul is content despite the pain it goes through because it sees every trial as a mean by which God is teaching greater righteousness. Alam niyo po ba mga kapatid, ito napakagandang matutunan ng bawat mananampalataya. Ang bawat trahedya ng buhay, ang itinuturo ng Diyos ay ang pagiging matuwid. Tinuro po ito ng Diyos kay Job. Di po ba, ano po ba labanan ng Diyos at ni Satanas ng bagay na yon? Naalala niyo po ba? Bakit si Satanas ay lumapit sa Diyos para kay Job? Ang sabi po ni Satanas, kaya lang naman yan matuwid eh. Kasi pinagpapala mo eh. Kaya lang naglilingkod sa iyan. Dahil puno ng blessings. Alam niyo po mga kapatid, si Satanas kasi ay naniniwalang ganun ang tao. Kasi ganun ang maraming tao eh. At tama si Satanas sa marami. Marami naman po talaga naglilingkod lang sa Diyos kasi ang daming pera eh. Walang problema sa pangangailangan ng pera. Walang problema sa pangangailangan ng pamilya. Malusog ang pangangatawan. Kaya naglilingkod sa Diyos. Tama si Satanas doon. Don't get me wrong, na sinasabi ko na si Satanas mayroong tama. May tama talaga yun. In fact, gumagamit nga si Satanas ng Word of God eh. Nasusulat. Mas magaling pa nga si Satanas sa Bible eh. Kaysa sa bawat isa, sa ibang mga mananampalataya eh. Pero meron pong hindi alam si Satanas. At meron pong hindi alam si Satanas. At ito mga kapatid, hindi siya katulad ng Diyos na omniscient, omnipotent. Nagkamali nga siya kay Job eh. Hindi po ba?
Ano sabi ni Satanas? Kaya lang naglilingkod yan sa'yo dahil pinagpapala mo. Mali si Satanas doon. Kung tama man siya sa iba, mali siya kay Job. Dahil si Job, naglilingkod sa Diyos at matuwid sa harapan ng Diyos sa kabila ng sirkumstansya. Kaya mga kapatid, ibinigay po ni Satanas lahat ng kanyang pwedeng ibigay kay Job. Ibinigay lahat ni Satanas. Isa lang ang pwede niyang hindi gawin patayin si Job At isa lang po ang ibig sabihin nito at napakagandang turo po nito na at the end of the day, ang Diyos ang may hawak ng buhay. At pinatunayan po na si Job ay gutom at uhaw sa katuwiran ng Diyos. At siya po, mga kapatid, ay kontento. Sinabi ni Job, magagalit ba ako? Matutuwa lang ba ako sa mga pagpapala? Ang Diyos ang nagbigay at Diyos din ang babawi. That is complete contentment. And in the midst of difficulties, sabi po nung asawa niya, sumpain mo na ang Diyos para mamatay ka na. Nakikita po kasi ng babae na the only escape from that predicament, from that difficult situation is death. Pero ang sabi ni Job dun sa asawa niya, huwag kang hangal. Hangal kang, babae ka. Po. Ang Diyos ang nagbibigay, Diyos ang bumabawi, purihin ang pangalan ng Panginoon. Now, are you content amid difficulties? Tandaan po ninyo na ang mga problema ng buhay, even this COVID pandemic, ano po ang unang-unang dapat nating matutunan? Tinuturuan tayo ng Diyos na maging matuwid. Maging matuwid. Nasa pandemic na nga, numero 1 ka pang Kristiyano ka, numero 1 kang mandaraya. Kristiyano ka, sinabihan na isara simbahan at baka magkahawahan. Ikaw patong ubod ng tigas ng ulo. Ginagamit mo yung pananampalataya kunwari, yung pananampalataya kuno, na hindi ka magkakaroon ng COVID, hindi kayo madadali at yung simbahan ninyo protected ng Diyos. Di ho ba kahangalan yan at kayabangan yan? Dapat tayong mga Kristiyano magpakita ng katuwiran. Magpakita tayo ng pagsunod sa sinasabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Canada, dami niyan. Sila pa nagtuturo, huwag magsuot ng mask, na iyan daw ay conspiracy theory, yung virus, ginawa yan ng tao at ganyan, pinakalat lang daw yan para magkaroon ng kontrol. Kung totoo man yan at kung ano man yang mga bagay na yan, ang dahilan kung bakit nangyayari ito para ang mga Kristiyano ay mamuhay sa katuwiran. At kung ikay mananampalataya, mamuhay ka sa pagsunod sa Panginoon. Amen? If you react with anger, if you react with resentment when things go wrong, you are seeking superficial happiness. Yung hunger na yan para sa mundo, sa mga bagay na nandito sa mundo at material, superficial lang yan. Pansamantalang kaligayahan lang ang dulot niyan. Parang bagong iPhone lang yan. Pero pagkatapos ng isang taon, luma na uli yung iPhone mo, maghahanap ka na naman ng bagong satisfaction. Amen? Alam niyo po mga kapatid, importante ito kasi po, kaya yung ibang mga tao ay nagpapapalit-palit ng relationship. Nagpapapalit-palit ng asawa. Hindi naman dahil problematic na talaga yung relationship Minsan po, hindi mag-work yung relationship kasi nga, you are looking for satisfaction doon sa perfect relationship. Walang ganon. Wala hong mag-asawang hindi mag-aaway. Wala hong mag-asawang perpekto ang relationship. Kaya nga importante na kung ikaw ay broken bilang lalaki, wag mo nang idamay na yung iba'y maging broken because of you. Ano pong ibig kong sabihin? Mandadamay ka lang Huwag ka na mag-asawa kung broke ka. Kung wasak ka na nila lang, huwag ka na mag-asawa dahil mangwawasak ka rin ng iba. Kaya nga importante, bilang mga mananampalataya, humanap ka ng kaparehas mong pananampalataya
parehong mananampalataya. Ito ang dahilan kung bakit iniiwas ng Diyos ang mga anak niya na makihalo at makimingle sa mga hindi mananampalataya para maging asawa. Dahil wawasakin ito ang buhay mo. Ngayon, ang sabi ni Pablo, total naman, nandiyan ka na, nag-asawa ka na, hindi niya sinabing hiwalayan mo. Kung hindi, mamuhay ka sa righteousness. Baka sakali, dahil namumuhay ka sa righteousness, yung asawa mo, maakay mo rin sa righteousness. Di po sinasabing, yung asawa mo maboborn again, kasi ang nagboborn again, hindi naman yung righteousness mo, kundi ang Diyos. Kaya nga po mga kapatid, yung testimony natin, hindi naman yun ang gospel. Yung testimony natin, ang ating mga buhay, hindi naman yun ang nagliligtas sa iba. Wala sa atin ang pagliligtas. Ang nagliligtas mga kapatid ay ang Diyos at ang pananampalataya sa ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus. Yun ang nagliligtas. Hindi yung testimony ng buhay natin. Po. Ewan ko, naintindihan niyo ba yun? So finally, panghuli na po tayo. Are your hunger and thirst unconditional? Yun po bang hunger ninyo sa katuwiran at yung thirst ninyo for righteousness unconditional? Baka naman hungry ka lang kasi wala kang ginagawa. Halimbawa, hungry ka lang naman to attend the worship service kasi hindi ka busy eh. Yung bang tipo na, kinauuhawan ko ang salita ng Diyos, magde-devotion ako araw-araw. Kasi araw-araw, uhaw at gutom ako eh. Pero pag meron ng tumawag, meron ng kailangang gawin, wala na. Iiwanan na yon at iba na ang pupuntahan. Yun lang ang pagsamba pag linggo eh. Kung talaga po na tayo ay hunger for righteousness, pa-priority sa atin yan. Priority sa atin ang paglilingkod sa Diyos. Priority sa atin ang pagsamba. Hindi ho katuwiran na palibasa, wala ng face-to-face worship, nabawasan ng trabaho ng pastor. Maniwala ho kayo mga kapatid, di po sa pagbubuhat ng bangko, sabi ng misis ko, akala ko dahil pandemic, wala tayong face-to-face worship, wala ka masyadong trabaho. Ngayon mga kapatid, maniwala ho kayo o hindi, 12:00 na ako nakatulog kagabi dahil sa trabaho. Hindi po ako nagreklamo. Kasi mahal ko ito. Gutom ako at uhaw ako sa mga bagay na ito. Kagabi po kasi speaker ako, Foundation Day ng Lovelace Integrated Science School. 12 years. Ito pong school ni Kuya Efren at ni Ate Vicky de Guzman. At ako po yung speaker nila. Nabibless po ako. Imagine niyo, hindi nila ako nakakalimutan kasi nung sinisimulan po yung eskwelahan na yon, kasama po nila ako eh. At tuwan-tuwa po ako na kaharap ko ay puno po yung Zoom. 100, puno. At ako po yung naging tagapagsalita nila. Kaya 12:00 na po ako nakatulog pero masaya ako. Kasi po, natutugunan yung aking pagkauhaw at yung pagkagutom sa mga gawain ng Panginoon. And I know that is hunger and thirst for righteousness. Amen? Alam niyo po, ang gusto ko pong gamiting example sa bagay na ito ay yung Matthew chapter 19. Naalala niyo po ba? Merong isang lalaki lumapit sa Panginoong Hesukristo. Simula po verse 16 hanggang 28. Matthew 19:16 to 28. Sabi nung lalaki, ano bang gagawin ko para makuha ang eternal life? At ang sabi ng Panginoon, bakit mo ako tinatawag na guro na mabuti? There is only one and that is God, sabi ng Panginoon. So if you want to enter life, then keep the commandment. Sabi nung lalaki, sinusunod ko naman yan eh. Ang tanong, alin bang utos ang dapat sundin? Sinabi ng Panginoon, everything that required. You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony, honor your father and mother, and love your neighbor as yourself. Sabi nung lalaki, verse 20, all this I have kept.
What do I still lack? Lahat yan, sinunod ko eh. Nako, mukhang righteous tong lalaking ito, di po ba? No? Kinauuhawan po ba niya ang righteousness? Kinagugutuman po ba niya ang righteousness? Yes, kasi sinunod niya ang batas eh. Sinunod niya yung wag papatay, wag mangangalo niya, wag magnanakaw, wag magiging false witness, no? I-honor ang nanay at ang tatay at ibigin ang kapwa gaya ng sarili. All this I have kept. Ngayon ang tanong mga kapatid, mas matuwid kaya tayo kaysa sa lalaking ito? Matuwid to? Matuwid tong lalaking ito? He is righteous. But Jesus answered in verse 21. Ang sabi ng Panginoon, if you want to be perfect, sige. Sabi mo, perfect eh. Alam naman ng Panginoon na wala namang perfect, siya lang ang perfect. At this point na nangangaral siya, wala siyang kasalanan. Hanggang sa punto na nandun siya sa krus ng Kalbaryo, wala siyang kasalanan. He is the only one perfect. And to prove that this man is not perfect, ano pa sabi ng Panginoon sa kanya? O sige nga, if you want to be perfect, go sell your possessions and give it to the poor. And you will have treasures in heaven. Then, come follow me. Sinabi ba to ng Panginoon dahil alam ng Panginoon na ito'y masusunod? No. Sinabi ito ng Panginoon bilang sampal sa mukha ng lalaking ito, sa kanyang kalapastanganan at sa kanyang kahambugan. Dahil alam ng Panginoon na hindi naman totoo ang mga pinagsasabi nito. Verse 22, when the young man heard this, he went away sad because he had great wealth. Then Jesus said to his disciples, truly I tell you, it is hard for someone who is rich to enter the kingdom of heaven. Again I tell you, twice sinabi niya, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for someone who is rich to enter the kingdom of God. Verse 25, ito konklusyon ng mga alagad. Nang narinig nila ito, they were greatly astonished and asked, who then can be saved? Namangha sila at ang sabi nila, sino ngayon ang maliligtas? Verse 26, Jesus looked at them and said, with man, this is impossible, but with God, all things are possible. Yung ating pagkagutom at pagkauhaw sa katuwiran, para sa tao, ito'y imposible. Pero para sa Diyos, lahat ay posible. Amen? Now the question, is your hunger unconditional? Yung pagkagutom mo at pagkauhaw sa katuwiran, unconditional ba? O baka naman, Lord, pag nailibing ko na tatay ko. Lord, pag maganda na buhay ko. Lord, pag meron na akong pera sa bangko. Saan nakabase ang pagsunod mo sa katuwiran ng Diyos? Christ will fully satisfy every longing of our heart. Yet, you will also constantly desire for more of His righteousness. That is the blessed paradox of hungering and thirsting after righteousness. Wala itong satisfaction. Hindi ka titigil dahil hindi ka nasasatisfy sa paghanap sa katuwiran ng Diyos. The more you learn, the more you want to learn. The more you are doing His work, the more you want more to do. And the more you become good, the more you want to become better. Because it will not satisfy you. Sana ganun, ano? Pag ganun ang lahat ng Kristiyano, hindi kailangan ng cutting edge. Lalago tayong lahat at lalago ang simbahan. Amen? Panghuling mga talata bilang mga paalala, Psalms 34 verse 10, the lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing. John 4:14,
But whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life. John 6:35. Then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa Tinig ng Pag-asa. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin, Panginoon. Dumadalangin po kami para sa aming mga kapatid na dumadaan sa mga matitinding pagsubok ng buhay. I am praying, Lord, right now, para po sa healing ng mga kapatid namin na nasa banig ng karamdaman. Tinataas ko po sa iyo si Ate Vicky de Guzman. I am praying, O Lord, for her continuous healing. May you grant her, O Lord, your blessing. Palakasin mo siya, pagalingin sa karamdaman. Dinadalayan ko rin po sa iyo ang sambahayan ng mga hinido. Kilala mo po sila, Panginoon. Pagpalain mo po sila at ikaw po ang maging kalakasan ng bawat isa. Lalo na po ang Nanay Engay, si Ate Ime, ang mga buong magkakapatid na hinido. Tinataas ko rin po sa iyo ang kakang Lole Atanasio. Patuloy mo po siyang pagpalain, pagkalooban po siya ng kalakasan. Ganon din po ang Tatay David Marasigan, si Nanay Elong Santarin. Dinadalayan ko po ang kapayapaan nawa ang kanyang maranasan sa pagpanaw ng kanyang mahal na kapatid. Patuloy mo po siyang aliwin. Dinadalayan ko rin po ang mga sambahayan ni Kuya Bobby Marasigan, ang patuloy pong kaaliwan din ang kanilang maranasan sa paglisan ng aming mahal na kapatid. Ganon din po ang kapayapaan sa pamilya ni Obispo Vinta sa patuloy po na pag-aliw dahil po sa paglisan ng aming pong Obispo Vinta. Tinataas ko rin sa iyo, Panginoon, ang kapatid na Imon Advincula at ang Ate Julie Advincula. Pagpalain mo po sila, Panginoon. Ganon din po ang tatay po ni Ate Laila Lontok. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na mga pagaling sa kanilang mga karamdaman. Tinataas ko rin sa iyo si Ate Esther Bautista, yung mga kapatid ko po, Panginoon, na dumadaan pa sa mga pagsubok ng buhay. Hindi ko man banggit ang kanilang mga pangalan. Alam ko naman, Panginoon, na walang bagay na nalilingid sa iyo. Katagpuin mo po sila, Panginoon, at patuloy mo pong samahan sa mga pagsubok ng buhay na ito. Sana po, anuman ang sirkumstansya, mangibabaw pa rin ang amin pong pagkauhaw at pagkagutom sa katwiran. Samahan mo po ang bawat isa, ang mga nanonood ngayon ng Tinig ng Pag-asa, saan man silang panig ng mundo ngayon. May you grant them, Lord, your blessings, and may you fulfill their heart's desires kung hindi naman ito labag sa iyong mga kalooban. Maraming pong salamat, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri, sa iyo po ang lahat ng pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Marami pong salamat, mga kapatid, sa inyo pong patuloy na pagsama at sa atin pong ano ba nangyari? Ayan, sa atin pong gawain ngayong araw na ito. At ako po ay babati lang sa mga nakasama natin. Kuya Emil Serrano, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Carol Forbes, Maribeth Eusebio, magandang araw sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ayan, si Esther at si Kuya Ferdinand Olanyo, mag-asawa po yan, purihin ng Diyos. Mga kapatiran sa Qatar, Nanay Carolina Bukiran ng Silang, pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Maribeth at ang sambahayan ng mga ni Ate Nene, no? Enriquez, pamilya Enriquez, mga taga Bulacan po sila, pagpalain kayo ng Panginoon. Kapatid na Eric Maynez ng Silang, Ate Yoli Dipol, magandang araw po sa inyo, pagpalain kayo ng Panginoon. Si Ate Agi Victa ng Paliko, kapatid na Atchel Mendoza, magandang araw po sa inyo. Yan, Ate Yoli Kirubin ng Karsadang Bago, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ayan, Ate Betty Saria, magandang araw po sa inyo. Ate Paz de la Cruz, magandang araw po. Kuya Reynaldo Alcantara
ng Bulacan. Magandang araw po. Kapatid na Merly Toledo, palagay ko po si Ate Merly ay taga Malabag. Hula lang. Yan. Kapatid na Rodante Kerubin, Kuya Dante, kayo po ay taga Karsadang Bago rin. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Nene Enriquez, magandang araw po. Kuya Larry Montillano ng Imus, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ayan, ano pa ba? Kuya Emil Serrano po ng Qatar. Sa Qatar po ito. Kapatid na Agnes Causaren ng Bukal Unida po ito, pero nasa Yorkton po sila ngayon, sa Saskatchewan. At si Kumaring Ami Santos, siya naman po ay sa Caloocan. Ayan, dalaga pa ho yung kumari kong yan. Si kapatid na Atchel Mendoza ay hindi ko po tiyak kung taga saan po siya. Pero salamat po sa patuloy po ninyong pagsubaybay. Si kapatid na Vanji Magnaye si Vanji ay taga Lumil po yata. Inuhulaan ko lang, no? Taga Lumil. Hindi ko po sigurado. si kapatid na Amalia Velasco, magandang araw po sa inyo. Hindi ko po rin sigurado kung taga saan po sila. Baka taga Anabu. Hula lang din po. Kapatid na Jerry Ulaes at si Nanay Belen Ulaes, sila po ay taga Karsadang Bago rin po yata. Hula lang din, no? Pero nagpapasalamat po ako sa mag-asawang yan. Alam niyo po ba na ang laging nauunang nanonood ng Ruel Camya TV ay si Kuya Jerry at si Ate Belen Ulaes. Ayan. Kuya Dol and Ate LV Paredes, Pasong Santol po yan. Si kapatid na Mildred Orense ay sa Noveleta. Ayan. Si Ate Cora Dolor, si Ate Cora ay taga Malabag din po yata. Malabag. Ayan. Si kapatid na Gary Morales, saan po ba? Hindi ko po masyadong tiyak. Ayan. Si kapatid na Donalyn Abanilla, ayan. So, ayan, ano na lang po, Donalyn, replay. Pwede nyo panoorin ng replay. Ayan, kung hindi nyo po nasimulan. Kapatid na Morena Molitas, magandang araw sa iyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Parang Malabag din yata itong si Morena. Inuhulaan ko lang po para tinitingnan ko kung taga-taga saan kayo nanonood eh. Si Ate Gina Ilaw Medalya ay galing naman po ito ng San Pablo, kung hindi po ako nagkakamali. Laguna. Ayan, yung inaanak ko naman na si Oswald, yan, Sipat po yan. Sipat, Bulacan. Kapatid na Rachel Kerubin, ayan, siguro po ito anak ni Ate Yoli at ni Kuya Dante. Magandang araw po sa inyo, kapatid na Rachel. Kapatid na Percy Morales Rivera, si Ate Percy, Bulacan din po siguro ito. Nanguhula lang po. Ate Carol Fernandez, si Ate Carol Fernandez Forbes ay taga Pitogo, kung di ako nagkakamali. Taga Pitogo, Quezon. Si Melissa Pasahol, ito po ay nasa mayamang lugar po ito. Napakaganda po ng bahay nitong si Melissa at si Rendel Pasahol. Idinedicate po namin yung bahay nila noong April 1. No? Nagkaroon po ako ng banal na pagkaingit. Napakaganda po ng bahay nila. Pagpalain kayo ng Panginoon, Melissa and Rendel Pasahol from Winnipeg. Ate Delia and Kuya Ban Magkawas, ito pong mag-asawang to, Winnipeg din ito. Nanay Elong Santarin, pagpalain po kayo ng Panginoon, ang kapayapaan ng sumainyo. Ate Ellen at Kuya Monching Gonzales, sila po yung mga taga-Anabu. Ayan, doon sa may CBI. Ayan. Ang kapatid na Ruben Manabay, ayan, magandang araw po sa inyo. Si Ate Evelyn Cameros, ayan, tiyahin ko rin po yan, taga-Anabu rin po siya. Si Bernadette Causaren, nasa Yorkton yan, sa Saskatchewan. Ayan, si kapatid na Rosalie Cunanan, siya yata ay nasa Toronto, kung di ako nagkakamali. Nandito po sa Canada yata itong si Rosalie, kung di ako nagkakamali. Si Ate Telly Hernandez naman po at si Kuya Chirit ay nasa San Diego. San Diego nga po ba? California. Ayan. Si Marichu Ramiro ay ngayon ko lang po siya nakita. Marichu, welcome sa Tinig ng Pag-asa. Pagpalain ka ng Panginoon. Si kapatid na Lani Tulagan ay hindi ko rin alam kung taga saan si kapatid na Lani. Palagay ko Caloocan. Hula lang din. No? Si Marites Villanueva, hindi ko rin to alam kung saan. Hindi, biro lang, Tess. Taga Bukal po yan. Yan, si Marites. Si Vanji po, Bukal pala. Sorry. Ayan.
Si Ate Merly Toledo ay apo po ng Inang Moheng, anak po ni Ate Ason. Ayun. So, ayun po pala. Si Merly Toledo. Ayan, anak ng Ate Ason. Ayan, magandang araw sa inyo. Ayan, sino pa ba? Ate Neneng Sintos. Si Ate Neneng Sintos ay nobeleta rin po yata. Ayan. Ayun, si Banji ay pamangkin pala ni Agnes, na taga Bukal nga. Yan. Si Pastor Olan Rebullar, yan taga Noveleta. Pero nakadistino yan ngayon sa Bacau. Magandang araw, Pastor Olan. Ayan. Malabag po si Morena Molitas, kasama si Ate Cora Dolor. Pastor namin si Pastor Conrad Malabag. Di ba? Kaya dapat si Pastor Conrad, di na yan naaalis sa Malabag kasi Pastor Conrad Malabag ng Malabag Unida. Di ba? Bagay siya doon. So, yan po. Yan. Salamat sa inyo mga taga Malabag sa patuloy niyo pong pakikinig, pagsuporta sa gawain po ng Tinig ng Pag-asa. Magpatuloy po tayo sa paglago. Kapatid na Cora Dolor, ayan po, nabanggit ko na po. Taga Malabag po silang, pati si Morena, ayan. Isa po sa kinasasabikan at kinauuhawan ko yung pakikinig panonood ng Tinig ng Pag-asa gabi-gabi at tulad ng sinabi mo po, nakaka-addict ka pag nakapakinig ka ng Tinig ng Pag-asa. No, salamat naman po. Huwag naman po addict ang term. Kuya Rodante. Kinauuhawan na lang po yon. Ayan, kapatid na Conrad Malabag, ayan, member po. Ayan, si Pastor Conrad, member nga po niya. Ayun, sabi po ni Melissa, salamat sa Panginoon, sa kanya po ang pupuri. Marami pong salamat, kapatid na Risa Creyos Causaren, kapatid na Ernel Advincula. Ayan, so marami pong salamat. Hanggang ngayon po, 99 pa kayong nanonood. At alam ko po na gabi na dyan sa Pilipinas, 9:46 na po ng gabi dyan. Kuya Eddie Sauler, yan, magandang araw po sa inyo at kay Ate Del. Ayun, sabi ni Ernel, kamag-anak pala si Merly Toledo, lahi pala ng Inang Moheng. Yan, kamag-anak nga natin yan, si Merly. Yan, maraming pong salamat at patuloy po kayong mag-ingat. Tandaan po ninyo na ang COVID ay totoo at dito po sa Manitoba, mukhang mag-third wave na naman po kami. At kapag nag-third wave, sarado na naman po ang lahat. Ayan po ay nangyayari naman dahil talagang ang mga tao ay matigas ang ulo. So, magandang araw kapatid na Jeng Eusebio, Ate Elizabeth Sanchez, Kuya Nicandro Sarinas, at ayan, si Gary Morales po pala isipat din. Ayan. So, yan. Sabi ni Pastor Conrad, uhaw daw talaga ang mga taga-Malabag sa salita ng Diyos. Amen po. Ayan. So, yan po si Pastor Conrad. Ay alam ko po ang stand niyan pagdating po sa ating doktrina at sa theology. Magpatuloy po kayo sa pakikipag-aralan sa Kanya. At naniniwala po ako na dadaling kayo ng Panginoon sa paglago at sa patuloy na pamumuhay sa katuwiran. Magandang umaga rin po, Pastor Rainier. Sabi ni Raquel, ang kapal ng snow sa kanila. Nako Raquel, masakit ang balakang ko ngayon kasi alas 4 pa lang na madaling araw, nagpapala na rin po ako ng snow. Ang kapal po ng snow dito sa amin, no? Panoorin niyo po mga kapatid yung video ng Ruel Camia TV kahapon. Kahapon pa lang ho yun. Ngayon po, mas dumoble ang kapal ng snow. Ayan. Kapatid na Leia Javier, magandang araw sa iyo. At ayun po, taga saan kaya itong si kapatid na Leia Javier? Dahil po sa Tinig ng Pag-asa, mas na-encourage po ako na alamin ang doctrine ng Unida at mas mag-grow spiritually po. Ayan, opo, Ate Leia, aralin niyo po ang doctrine ng Unida at kung nasa Unida po kayo, nasa tama po kayo. Po, kasi po, we adhere to the Reformed Theology na kung saan ito naman po yung simulain ng atin pong pananampalataya. Ayan. Taga Malabag din pala si kapatid na Leia Javier. Ayan, kikita nyo, dami na po mga taga Malabag. Pastor Conrad, yan tinutulungan na kita. So, ang gawin nyo po, maganda po, no? Sa mga Bible study ninyo, yung mga videos po ng Tinig ng Pag-asa, yung mga turo po natin na doctrine, subukan nyo pong panoorin. Para yung mga hindi masyadong interesado, yun na lamang po. Total naman lockdown
Subukan nyo po na ganun. At naniniwala po ako, kapag lumalim ang mga kapatiran sa doktrina, pati ang trabaho ng pastor mas magaang. Hindi niyo po ba napansin, mga kapatid, na ngayon ang trabaho po ng inyong lingkod, wala na pong ginawa kundi magsermon na lang ng magsermon. Magturo na lang ng magturo. Kasi po, pagdating po sa Winnipeg Unida, hindi na po ako masyadong nagtatrabaho. Ang kumikilos na po dyan ay ang mga lingkod ng Diyos na itinalaga para sa iba't ibang mga gawain. Papasalamat ako sa Panginoon dahil binigyan ako ng Diyos ng mga katuwang sa gawain. Na po, ang Unida po dito sa Winnipeg ay 2 simbahan. Meron pong East at saka yung pong original. Kami po yung nasa unang-unang Unida, ito po yung Winnipeg. Pero meron pa hong isa, yung pong East Winnipeg. Ang nagpapastor po doon ay si Pastor El Capillar. At alam niyo po ba, mga kapatid, yan si Pastor El Capillar, mahal na mahal niya ng mga taga Yorkton. No, yung mga taga Saskatchewan. Kaya tuwan-tuwa po yan noong ang mga taga Yorkton ay nagsimula ng magpahayag ng intensyon na sila ay magiging isang iglesia na rin pagdating ng araw. Hinihintay lang po ang Pastor Epi. So, yun po, ipag-pray din po natin ng Pastor Epi na sana po ay makarating na rin po doon sa Yorkton. So, ayun mga kapatid, pagkatapos po nito, lipat kayo kay Pastor Mon, yung tinig ng pag-ibig ni Pastor Raymond Makatumpag. Siya po ang pastor namin sa Calgary. At patuloy po kayong sumama. By the way, kami po ay natokahan sa Wednesday. Bukas po, Thursday po ng umaga dyan, no po. Makinig po kayo. Thursday ng umaga dyan, sa Pilipinas, ay natokahan ang Canada na magkaroon ng luksang parangal para kay Obispo Binta. So magkakaroon po tayo ng ano tawag doon, memorial service. Pwede po kayong mag-join kasi international po iyon, no po. So pwede po kayong mag-join kung meron po kayong mga naaalalang magagandang karanasan kay Obispo Binta. Sa Thursday po yun dyan ng umaga. At mamaya, bukas po yun ng gabi dito. Wednesday night po rito, Thursday ng morning dyan sa Pilipinas. So, i-invite ko po kayo sa Zoom. Pwede kayong mag-join. Ang magiging speaker po natin dito sa Canada para sa luksang parangal kay Obispo Binta ay si Pastor Ruben Del Rosario. So, yun po. Kung interesado kayo, mag-join po kayo. Ila-live din po natin ito sa Facebook. Ayan, maraming salamat. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.